I would like to ask also your opinion about the recent ruling of the Supreme Court regarding the impeachment case filed against Vice President Sara Duterte. Ang impeachment case naman na yun ay sinasabing sa timeline ng Supreme Court, sinabi na sa first ruling ng Supreme Court na pwede lang kayo mag-file ulit ng impeachment case by February 7. At ito ay kinatigan doon sa Supreme Court ruling yesterday, no, the other day, no, na tama ang decision na inilabas ng Supreme Court sa sa pag-file ng impeachment. So hindi pa rin ito tinitigil na by February 6 pwede na mag-file uli ng impeachment case against the Vice President. Kumbaga, go ahead po, sorry. Go ahead. So, parang tuloy pa rin ang laban. Dahil respect naman, nag-file ang House ng MR just to clarify things. Pero hindi naman sila nag-pursue ng pag-file uli ng bagong impeachment case. No? So, ina-expect ng lahat by February 7 onwards, may bagong impeachment case na i-file sa House against the Vice President. Right. Kumbaga, procedure ang in question here regarding that ruling, not taking away na kung innocent ba siya or not doon sa complaint against her. Yeah, it's procedural. No, it's about timing. It's about interpretation of the provision of the law that pwede lang mag-file ng impeachment case once every year. No? So, kung may na-file na, this has something to do with preventing yung parang guluhin mo lang ang buhay ng tao. So, you file and file ng mga impeachment case against that official. So, once a year, yun yung provision ng batas. Pero yun nga po, medyo hati po kasi yung opinion ng mga legal luminaries or mga constitutional experts regarding this decision because sabi nga nila, nagkaroon ng judicial overreach by the Supreme Court deciding on the procedures, internal procedures of the House of Representatives. So your take on that? Yeah, correct. Pero ang interpretation na yan is only with regards sa first impeachment case. Hindi naman nag-overreach sila ang Supreme Court, I think, na bawal na after February 6 ang pag-refile ng mga impeachment cases. No? Pinayagan naman yon, pero yes, I think ang decision kasi na pinonente ni Associate Justice what's that? The first case, no? Si Marvic Leonen, no? Associate Justice Leonen ay sinasabi lang ang pagbilang ng days para ma-determine kung 1 year may na-file na ba na 1 year or before 1 year ito final, etc. No? So sa tingin ko lininaw lang naman. Hindi ako abogado, pero sa tingin ko may sense din naman yung inilabas ni Senior Associate Justice yun, and itigil na lang muna, pero pagka-expire nitong deadline na ito, yung limit na ito, ay pwede naman mag-file ulit. Actually, na-experience din naman yun ni Associate Justice, di ba? Yung pag-file ng mga case against sa kanya noon. Kaya sa tingin ko, yun yung prevent niya na ma-experience ng mga ibang officials.